So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, magpo-phone comparison naman tayo between sa dalawang base model ng iPhone na mabenta rin ngayon sa Green Hills. Ang iPhone 12 versus the iPhone 15 versus the iPhone 13. Ano kaya ang perfect na iPhone ang pwede nyo mabili ngayon sa GH? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yan, shout out sa lahat ng mga viewers natin out there dyan na parating sumusubaybay sa ating mga vlog sa Green Hills and of course sa ating mga tech review. Ayan, hindi pa rin tayo nawawala sa tech review side. Gusto kong gawing balance na yan. Medyo naging focus tayo sa GH. Pero yun, ginagawa ko ng balance ulit yung content tech and of course GH vlog. Kaya tingnan nyo, nasa kotse, nagbablog ako kasi wala akong time mag-vlog sa studio. So yun, our topic for today is the iPhone 13 versus the iPhone 12. Napakamura na lang po ng iPhone 12 and iPhone 13 ngayon sa Green Hills. Sila, yung presyo ng iPhone 12, presyo na siya ng iPhone 11 last year. Yung presyo ng iPhone 13, presyo ng iPhone 12 last year din. So yon, ang laki ng mga pre-nice drop nila. Start muna tayo sa iPhone 12. Sa iPhone 12 mga ka-J-Vlog, ang suggested retail price niya, ang iPhone 12 mga ka-J-Vlog, ang SRP niya no year 2020, ang mahal niyan, 50K. Pero ngayon sa Green Hills, makakabili kayo ng pre-love niyan. Of course, wala nang iba kundi sa kay Ate Met and of course kay Ate Annette sa CMB Gadgets and ZMB Cellphone and Accessories. So, yun nga, ang stall nila is XA7 or XC7. Ayun, ang ano natin dyan is iPhone 12. Ang presyo na lang yan sa GH, yung 64GB for as low as 15,500 pesos. Yes, narinig niyan, 15,500 may cashback yan sa CMB Gadgets kay Ate Mayet. Less cashback na yan, kaya 15,500, 64GB for as low as yan ha. Yung 128 niya, I think nagkakahalaga yan ng 17 to 18K. Tapos yung 256 nagkakahalaga ng 20 to 21. So depende yan kung anong kukunin nyo, yung with gift box ba, with original charger or basic package para mas makamura. Ako tatanungin, Lods, ano ba magandang kuning freebies sa mga vlog mong shop? Ay, ang magandang kunin of course kung meron naman kayong ang magandang kunin diyan of course is yung original charger na ino-offer nila. Si Ate Might is Anker, si Ate Annette is Ugreen. Napakaganda ng mga ino-offer nila mga charger today na original na 20 watts kasi kaya sila nag-provide niyan. Yan po yung mga re-request ng karamihan sa mga viewers. So meron naman sila in-offer na OEM pag basic package. Sinasabi rin naman nila Ate Might na maganda yung quality nila. And I think yan yung ginagamit nila sa shop nila sa pag-charge ng mga iPhones, yung mga OEM na products na in-offer nila sa basic package. Pero yon, meron sila in-offer ngayon original para rin siyempre yung mga bibili ay mapanatag yung mga loob nila na ay original tong ginagamit kong charger. So yon, kaya si Ate Annette is Anker, si Ate Mayet is Anker, si Ate Mayet is, nalilito na rin ako, si Ate Mayet is Anker, si Ate Annette is Ugreen. Okay, iPhone 13 naman, Lods, magkano ba presyo niya? Napakamura na rin yan sa GH. Yung 128 niyan mga J-Vlog, for as low as 24,000 pesos makakuha na kayo niyan. Less na cashback niya. 256 I think nasa 26 to 27,000. Napakamura na lang ng iPhone 13. Kaya maraming nalilito, Lods. Ano ba bibiling ko? iPhone 12 ba or iPhone 13? So ito na. Kung meron naman kayong extra budget at gusto nyo talagang maging future proof ng matagalan yung iPhone nyo, syempre go for the iPhone 13. When it comes naman sa specs, hindi sila nagkakalayo to be honest. So first, tingnan natin yung advantages or yung upgrade na nangyari sa iPhone 13 compare sa 12. Number one dyan of course sa camera. Sa camera side, both naman sa specs, same lang sila ng main, 12 megapixel main, 12 megapixel ultra wide. Nagkaiba sila dahil si iPhone 13 meron silang bagong feature na nilagay sa iPhone 13, 13 Pro and 13 Pro Max, which is yung cinematic mode. So yung cinematic mode, alam niyo naman yan, yung kunyari nagvi-video kayong ganito, super background blur yung mangyayari sa background nyo na nakafocus lang sa mukha nyo. So magandang addition yan when it comes for making contents. At syempre, ako tatanungin, gusto kong i-recommend sa inyo for mobile content or mobile photography is iPhone talaga.
when it comes sa pictures, taking videos. Pinaka the best talagang na-try kong camera is iPhone. To be honest, walang walang halong biro yan, kumbaga. Kasi marami na akong na-try na mga flagship, S23 Ultra, S22 Ultra, S24 Ultra, Xiaomi, Huawei, pero wala pa ring nakakuha talaga ng buong loob ko when it comes sa ganda ng camera, ang iPhone. iPhone talaga ang nakakuha ng loob ko when it comes sa camera quality. Yun, yung mga ginagamit ko for montage, minsan for face-to-face vlog. Yung ginagamit kong pang vlog kay Ate Mayet is iPhone lang yun. Marami nagtatanong, Lods, ano ba ang ginagamit mong pang video camera? iPhone lang yan, mga J-Vlog. Kaya alinman sa dalawang iPhone na to ang bibili nyo when it comes for making contents, maganda po yung iPhone 12 and iPhone 13. Walang ganong kalaking difference yan when it comes sa camera quality. Yung features lang, which is cinematic mode nga sa iPhone 13. Ang susunod na upgrade sa 13 is yung battery. Yung iPhone 13 kasi nasa 3,240 mAh. Yung iPhone 12, 2,815 mAh. So, huge na yan. Kumbaga, upgrade sa battery. Malaki na yung tinalon niya. So, 3.2 tapos 2.8. Okay rin naman. 400. Yung ganong kalaking milliampere. Malaking tulong din yan, of course. Kaya, yon battery, isa ring upgrade. And of course, the chipset, Apple A15 Bionic chip sa iPhone 13. iPhone 12 is Apple A14 Bionic chip. Performance-wise, syempre, mas maganda ang gaming performance ng iPhone 13. Smooth yan. Any games, even Genshin, na-game test ko na yan. Pero ito malupit. Kaka-game test ko lang sa iPhone 12 ngayon, 2024. Napakaganda rin ang gaming performance ng mga J-Vlog. ML, maganda pa rin eh. COD, Genshin, Far Cry 4. Kaya, nakakatuwa. Magpo 4 years na tong smartphone na to. When it comes sa performance, maganda pa rin ang mga offer niya. Tapos yon 64GB, 15.5 na lang sa CMB Gadgets. So, grabe, di ba? Ito rin mare-recommend ko when it comes sa pag nag-games kayo, pinaka minimum is 128. 64, a big no-no na yan when it comes sa games. Pero kung ML lang naman ang lalaruin nyo, syempre okay pa naman yung 64GB kung ML lang naman. Pero kung kayo heavy user, syempre go for the 128GB na minimum na, or 256. Apakamura rin naman. 17 to 18K, may 128 ka na. Dati, last year, napakamahal ng pre-love niya, nasa 25, di ba? Ngayon, 17 na lang. Makakuha na kayo ng mura niyan sa CMB Gadgets. Yung iPhone 13 naman, mga J-Vlog, syempre kung may extra budget kayo, dyan kayo mag-focus sa iPhone 13. Mas future-proof na siya when it comes sa OS update. Mas maganda yung performance or mas snappier siya. When it comes sa display, both naman ay pareho lang ng specs. Pareho sila na merong Super Retina XDR OLED display. Same din ng screen size, kaya wala naman silang pinagkaiba sa display. Pinagkaiba lang talaga nilang major is yung sa camera, camera design. Diagonal na sa 13, vertical sa 12. Kasi mas malaki na rin pala yung sensors ng 13 na good for low light shots. So yon, asahan nyo na pag sa low light, mas maganda ang performance ng iPhone 13. So yon, mga J-Vlog, yung ating phone comparison when it comes sa iPhone 13 and iPhone 12. Nakita ko kasi ang pinaka nagiging mabenta ngayon sa shop ni Mayet and ni Ate Anet is iPhone 12. Kasi yun na yung yung pinakamura nilang way para magkaroon ng 5G na iPhone. Kasi doon po tayo nagsimula sa 5G sa iPhone 12. 12 series, diyan po nagsimula yan. Kaya yun, nagiging mabenta yung iPhone 12. Pero yung iPhone 13 bumababa na rin. Humahabol na rin siya sa sales humahabol na rin siya when it comes sa sales. So yun, nasa preference pa rin yan, mga J-Vlog. Pero kung ako tatanungin sa dalawang smartphone na to, syempre go for the higher version kung meron naman kayong extra budget, di ba? So, saan pa ba tayo makakabili niyan? Wala na iba kundi kay Ate Mayet sa CMB Gadgets Stall XA7 and kay Ate Anet ZMB Cellphone and Accessories Stall XC07. So, maganda doon pag nag-purchase nga kayo sa kanila is makaka-discount pa kayo or may cashback pa. At pwede yung pa-trio tool sa mga iPhones doon sa Green Hills. Legit naman po ang mga binebentang iPhone sa Green Hills, mga J-Vlog. Ipa-trio tools na lang para rin mapanatang ng loob nyo.
Ilang beses na rin ako nag-review ng mga units mula sa Green Hills na iPhones, and solid din ng mga performance. Maganda ang battery. Yung iPhone XR na binili ko na isang taon na, 100% ang battery noon. Ngayon nasa 87% na. Nanay ko gumagamit noon. Pero, di ba? Napakalupit pa rin ng mga iPhones, even yung mga older version. So yun mga ka-J-Vlog, yung ating phone comparison sa iPhone 12 versus the iPhone 13.